Okay, so slippage refers to when a stop or a market order is executed at a different price level than you had actually initially set in your order. So ang ibig sabihin nito ay maaari tayong makapasok sa isang position or maaring ma-stopped out sa mas malalang market price level na inilagay natin. Pero maaari din itong pumabor sa trade natin. Sabihin natin na kung nag-set tayo ng order ng take profit at pagkatapos ay maaari magka-slipped at tumigil sa inyong posisyon sa mas mataas o mas magandang price level or sabihin natin kesa sa inilaan mo para sa bahagyang mas malaking profit. Ngayon, ang slippage ay halos palaging dahil sa mababang available na liquidity. Now, market liquidity is just essentially the amount of supply and demand that is in a market at any point in time. In other words, it's how easily a market may be exchanged without actually changing its price. Ang diagram na ito ay nagpapakita kung ano ang itsura ng market liquidity sa mga terms ng isang order book sa market. Kaya, bawat linya na makikita nyo dito ay nagre-represent as a different market price level. Bilang resulta, magkakaroon ng mga offers at bids sa halos lahat ng price level sa isang exceptionally liquid market. Pero sa bawat isa sa mga pricing levels ay may maraming volume, tama? Kaya, aabutin ng malaking pera ang paglipat sa mga order na iyon at maging sanhi ng pagbabago ng price. Kung ito ay liquid, maaaring walang anumang mga bids o offers sa mga particular na price levels. Bukod dito, ang total amount ng supply at demand sa naturang mga price levels ay maaaring mas mababa. So in this case, kung ang isang tao ay mag-submit ng isang malaking order, matulin nitong uubusin ang lahat ng mga bids or offers. And in this kind of market environment, prices frequently sort of gap up or down to fill the next following best available order. Dahil ang bawat purchase order sa market ay kailangang mag-matched sa isang kaparehong sell order upang ma-filled ito, ang price ay maaaring maging unpredictable kapag ito ang naging case. Para talagang mangyari at dumaan ang isang trade, dapat ang bawat sell orders sa market ay mag-matched sa equivalent ng buy orders. So for example, let's say price comes to the level at which you set your stop-loss order, at where you want to be closed out of your position. If there are no other orders at that level for you to trade with, right, to get out of your position, then price is just going to keep moving until you are filled at wherever that next available level of liquidity might be. It implies that you're likely to be closed out of your position at a worse price than you had originally expected. As a result of being slipped and filled at a worse level, you'll essentially book a higher loss than you had anticipated. Yet, as I mentioned at the beginning, this may also be to your advantage. Ngunit sa inyong mga order ng take profit, maaaring isara ka ng inyong broker mula sa isang transaction sa isang mas better price level kesa sa inaasahan mong take profit level, allowing you to profit from positive slippage. Currently, slippage often ranges from a micropip to tens of pips, with rare exceptions sometimes even reaching hundreds or even thousands of pips. Now, the biggest lesson na gusto kong matutunan nyo from this is probably that the lower your stops or limits, the more you need to be mindful of news releases and times when there is likely to be low liquidity. At para ma-emphasize natin yung ganitong notion, let's look at a couple of trading cases. Ngayon, makikita natin kung ano ang mangyayari kung merong 5 pip na negative slippage. Bilang resulta, sa unang trade example, kung saan ang value ng inyong stop loss ay may 5 pips lang, ikaw ay talagang i-stopped out sa kabuuang 10 pips na talo kapag natural mong inilagay yung 5 pips slippage sa account mo. Tama? Since you only meant to risk 5 pips, a 10 pip loss is equal to the amount you originally intended to risk pips. You've now lost 10, making your initial risk 100%. So, in this case, if you had intended to risk 1% of the total value of your account balance on this trade, you would instead wind up suffering a 2% loss. Now, in the second example where you have a 50 pip stop loss, 5 pip slippage is a lot less costly because that only represents 10% of your initial pip risk. So, if you decide to take a 1% risk on this trade, you would then only take a 1.1% hit to your account size, even though both trade stop losses were slipped by the same amount. Okay, so both trades were slipped by 5 pips. Pero makikita nyo sa bawat case na merong isang malaking pagkakaiba sa mga terms ng actual loss na inyong nabook sa inyong account. Kaya talagang tandaan ito if you are a trader who trades with relatively small stop loss sizes,
because slippage is going to be something even more so than potentially other traders that you really need to pay special and close attention to. Kaya paano natin susubukang asahan kung saan magkakaroon ng mababang liquidity upang potential nating maiwasan ang mag-trade sa mga panahong ganito para mabawasan ang ating risk na posibleng makaranas ng negative slippage? Well, ang liquidity ay talagang nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Pero ang ilan sa mga pangunahin ay ang sessions timing. Ano ba yung sessions timing? Ayun yung Asian, London at New York session. Kapag ang London session ay open pa at nag-open yung New York session, ayun yung tinatawag na London and New York crossover. At yun ang mga pinaka-liquid sa oras ng araw ng pagtra-trade sa market. So therefore, ang Asian session ay may pinakamababang liquid volume at iniiwasan ng mga traders mag-trade dito. However, kung ang Asian session ay ang tanging oras lang kung saan maaari kang maging active sa mga chart, depende sa inyong trabaho at sa inyong lifestyle, possible pa rin naman kayo maging profitable na trader. So currency tulad ng Japanese yen, Australian dollar at New Zealand dollar for example, kung gusto mong mag-trade during Asian session dahil ang mga currency na to ay merong bahagyang mas mataas na liquidity kaysa sa European at North American currencies during that Asian window. Ngayon, ang isa pang malaking factor na dapat ay consider ay ang araw-araw na rollover at ito ay nangyayari ng 10,000 PM GMT every weekday kapag lumilipat ang market sa next trading day. So for about 1 hour to 2 hours, what you'll see is that the majority of the orders are actually pulled from the market. Kadalasan ito ay dahil ang mga tao at ang mga market makers hindi nila gustong bayaran ang rollover swap fees na pag-uusapan natin sa mas maraming detalye sa trading cost lesson natin sa module ng brokers. So wag niyo muna alalahanin yun sa ngayon. Ang iba pang uri ng mababang liquidity period will obviously be on weekends. Siyempre, maraming market participants ang mag-close out ng mga trades, anumang trades na nakapasok, at karaniwan nilang kukunin at ika-cancel ang maraming resting orders na maaaring meron sila bago mag-close ang market para sa dadating na weekend, para alisin nila ang kanilang exposure sa anumang potential na event risk na maaaring mangyari sa katapusan ng weekend para hindi sila makaranas ng anumang potential na heavy slippage. Sometimes if the market were to gap over the weekend and when the market then reopens, it's pretty rare that it can do that. Ngunit ito ay maaaring mangyari kapag may malalaking events kagaya ng elections for example, o posibleng anumang hindi planadong maaaring mangyari sa katapusan ng linggo, may natural disaster or something. Now, another main factor for when there can be low liquidity in the market is around news events. Para sa lahat ng mga kadahilanang napag-usapan natin, kukunin ng mga market participants ang kanilang mga resting order mula sa market until the news event has occurred upang maalis nila ang kanilang exposure sa isang potential na malaking paggalaw ng market event. Ngayon, karamihan sa mga ito ay mga planned events na maaari mong itrack o subaybayan sa isang economic news calendar, such as economic data releases, mga speeches ng mga ekonomista at politiko, pati na rin ang mga government elections. Ngunit tulad ng sinabi ko, mayroon ding mga unplanned events na maaaring tumama sa market nang walang warning, tulad ng mga natural disasters o anumang bagay na maaaring magdulot ng malalaking pagkabigla sa ekonomiya. So, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo makikita ang mga nakaplanong announcements. Pero ang mga pangunahing dapat bantayan sa mga terms ng mababang liquidity at kung ano ang may posibilidad na i-move ang market ay ang mga central banks announcements. Kaya dito ilalabas ang mga interest rate decisions at madalas ang mga ito, pero hindi palaging may malaking impact sa kanilang initial announcement. Ngayon ang FOMC ay marahil ang pangunahing isa na dapat mong bantayan at iyon ay mula sa US Central Bank na kadalasan ay makakakita ng medyo malaking amount ng intraday volatility. Now the other main planned high-impact news events are government elections, the inflation figures. So you'll often see these denoted as CPI, or the main ones are the CPI and then your employment figures as well. So again, sa mga bracket doon ay meron tayong NFP, which stands for non-farm payroll, at iyon ay ang American employment figures na palaging nire-release tuwing first Friday of every month, at ito rin ay karaniwang nakakakita na may malaking halaga ng intraday volatility. Kaya ayan, so keep an eye on that one. Ang FOMC, CPI at ang NFP ay marahil ang isa sa pinakamalaking uri ng intraday movers as things stand with the current market conditions. Okay now,
Here we are in Forex Factory kung saan makikita natin lahat ng mga news event. What I want you to do is to click this filter. Uncheck the yellow and gray folder. Then leave lang natin nakacheck lahat ng event types. After that, uncheck mo lahat ng currency na hindi mo ititrade. For me, I only trade Euro, New Zealand, and British Pound. And syempre, i-remain natin na nakacheck yung USD, since siya ang major pair ng currencies. Now, lahat ng nakikita nyong red folder sila ay merong high impact news. At yung orange folder naman sila ay merong medium impact news. At makikita din natin dito yung time and date, and therefore makikita din natin yung details ng news. Now let's see an example of an high impact news. For this example, we're going to look at NFP, or non-farm payroll. So kung napapansin nyo, this happened in June 7 at nangyari ito ng 8:30 p.m. So nakikita nyo at June 7 at exactly 8:30 p.m. nagkaroon ng malaking volatility sa market. So ayun lang for today. Wish you a good luck and a good trade.